parang sabi nila scammer daw sila Coach X, eh, 'no? Siyempre yung asawa ko, 'di ba, "Ano ba yung pinagagagawa mo? Sinasayang ko lang daw ba yung oras ko?" Hi guys, si Mr. X here. Dito kami sa harapan ng Cafe Italia, no? Ito yung isa sa mga cafe na kung saan kami tumatambay nila Coach Job, nila Coach V, and other coaches. Now, my guest here today is someone who doesn't need that much introduction. Medyo kilala nyo na to. Si Miss Janet Aclera of our TMT Premium. Ngayon, nasa phase 5 na siya. Isang successful trader and isang graduate ng TMT Premium program natin. Nandito si Miss Janet ngayon to answer a few questions na tatanungin ko na alam kong magiging very valuable para sa mga viewers natin. Especially those who are not yet a part of our premium program pero gusto nilang matuto talaga ng forex trading. Good afternoon, Miss Janet. Good afternoon, Coach X. Yan. So, yung first question ko lang is, siguro may mga viewers kasi na baka di ka pa kilala, bigyan ka lang ng short intro about anong ginagawa mo before ka nag-forex, paano mo nahanap yung TMT? So, again, good afternoon, Coach X. So ako si Janet Aclera. Actually, dati akong empleyado sa isang malaking company. Tapos, naisipan kong mag-retire dahil nakwento ko din to dati kay Coach X na kasi before pandemic kasi na-aksidente ako. Grabe yung pinagdaanan ko. Parang ano tawag doon, hindi talaga ako nakalakad, nakasaklay ako. Tapos after mga ilang months, naka-cast boots. Ano yan? So, may nabali? Or? May nabali kasi sumakay ako sa isang habal-habal dahil nagmamadali ako, meron meeting. Alam niyo naman pag nasa opisina ka, lalo na kasi sa position ko, meron kaming meeting, ayokong malate. Alam niyo naman yung traffic sa Manila, grabe, 'di ba? Coding yung sasakyan ko kaya kailangan kong maghabal-habal kasi kundi malilate ako. Kaya pala hindi ako nakagising ng maaga. Kakapanganak ko lang noon. So, syempre ngarag na ngarag ako. Hindi ka pinama-maternal leave. Naka-maternity leave na. Tapos na yung ko, parang after 3 months na yun eh. So, yung bangag na bangag pa ako noon. Kaya yun nga, na-aksidente ako. Tapos, nasa bahay lang ako kasi nga, di ba, kailangan kong mag-leave nung Ang dami kong mga realizations. So, sabi ko sa sarili ko, parang yung ilang years ko sa office, parang nagkukulang ako ng time sa mga anak ko, pati sa asawa ko. Tapos, kasi aalis ako ng maaga. Tapos, tulog pa yung mga anak ko. Pagdating ko, gabi na. Tulog na ulit yung mga anak ko. So, hindi na kami nagkikita-kita, di ba? Kasi parang kinoconsider ko na second life ko na to eh. Kapag pala namatay ako, kawawa yung mga anak ko. Tapos, sa opisina, ang dali kong palitan. Bumalik na ako sa office, yung medyo okay na ako. Nag-ano lang ako, parang tsumempo lang ako sa boss ko. Ayun na, nag-decide na ako na mag-retire. Hindi ko pa alam yung forex noon. Kumbaga, ang priority ko lang talaga noon ay yung mga anak ko. Gusto kong bumawi sa kanila. And at the same time, ang maganda kasi dun sa company namin, pag ilang years ka na, meron naman akong makukuhang retirement. Siguro sometime nung mga 2 months na akong naka-resign or naka-retired, bilang nagpakita sa akin yung ads ni Coach Job. Sabi ko, okay to maganda rin yung explanation ni Coach Job doon. So, yun, nag-avail ako. Ang in-avail ko pa lang muna nun yung modules lang. Yung basic. Yung basic. Okay. So yun, tinry ko, ilang beses kong pinanood yun. Siyempre may mga talo, ang dami kong, may mga nasunugan din ako ng account. Tapos, ang ginawa ko, kasi meron promo naman sa TAT. So, nag-avail din ako noon. Di ba sa TAT kasi si Coach X naman yung paulit-ulit ko siyang pinapanood, pinapakinggan hanggang sa mapapanaginipan na talaga kita ko, Coach. Buti hindi ako nagpapakita nun. Buti na lang hindi ako nagigising na ang hinahanap kita, Coach. Kundi lagot ako sa asawa ko, 'di ba? Ako, patay tayo diyan. So, ayun. Kaya lang parang sabi ko, mukhang kailangan ko ng coach kasi walang may alam sa bahay namin. Yung mga friends ko hindi alam. Yung mga kaopisina ko, wala. As in, yung forex sa atin, di ba? Hindi tayo ganun ka-educated. So, syempre, yung asawa ko, di ba? Ano ba yung pinagagagawa mo? Sinasayang ko lang daw ba yung oras ko? So, ayun na, nagpa-book ako ng appointment. Tapos, tumawag na sa akin yung isa sa mga coaches, si Coach Junjay. Hi, Coach Junjay. So, yun. So, ang maganda kasi sa TMT, gusto talaga nila may consent
yung asawa. Oo. 'Di ba hindi sila yung 'di ba kung Gina ako mag-enroll noon sabi talaga ni coach. Ayaw namin kasi magulat yung asawa mo. So yun talagang in-insist niya, hindi kailangan namin kausapin yung asawa ko. So yun, hanggang sa buti napapayag na rin. Tapos ang maganda sa TMT, nakipag-negotiate ako sa kanila kung ilang yung term ng bayad ko kasi nga nabibigatan ako doon sa amount. So napaka-friendly nyo na pumayag kayo sa Thank you. actually yung asawa ko yung nakipag-negotiate magaling sa negotiation yung asawa ko. Kailan ka ba nag-book ng call? Parang hindi ko makalimutan ko rin Siguro kasi June last year ako nag-enroll dun sa basic. Tapos mga September ako nag-enroll sa premium September, oo. September. Okay. Phase 1 ako nung araw nung na yon, 'di ba? Yung nagsimula ako sa TMT kasi kahit may knowledge na basic forex, kailangan talaga mag-undergo doon sa program nila sa premium na babalik ka sa phase 1. Kailan to? Yung 'di ba nag-basic ka and then nag-decide ka na kailangan mo ng coaching. So, sa tingin mo ba bakit naisip mo na kailangan mo talaga may mag-guide sa'yo? Bakit hindi pa sapat yung mga videos? Feeling ko, kaya ako nag-enroll ng premium dahil na-realize ko, ang laki pala ng opportunity sa forex trading. Ngayon, dahil hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko, at tapos gusto ko na siyang karirin kasi nga ayoko nang bumalik sa office ng ganung setup na wawala na naman ako ng time sa sarili ko. Gusto ko siya talagang gawin, gusto ko na siyang seryosohin. So, yun yung naging calling sa akin ng premium. So, parang hindi ka, hindi sideline lang yung forex. Hindi lang sideline. Todo. Okay. Kasi nga, di ba, retired na ako. So, wala na akong work. Although, kahit papano yung husband ko naman, hindi naman niya ako pinoforce kasi na mag-work. Kaya lang, alam mo ba, yung parang, siyempre tayong mga babae, meron tayong mga personal needs na parang nakakahiya naman na nahihingi ka pa sa asawa mo, di ba? So, better, gusto ko na magkaroon ako ng income on my own. Yun yung naging reason ko kung bakit ako nag-enroll. So, naging phase 1 ka, parang balik ulit sa zero, no? Balik ako sa zero. So, kamusta yung naging mo dyan, experience mo? Ano ba yung pinaka naging challenge mo, phase 1? Doon sa program ng TMT ngayon sa premium, nagustuhan ko siya kasi parang nasa school ka talaga na parang babalikan mo na sa kinder, grade 1, grade 2, ganyan, di ba? Yung forex trading kasi, alam mo yun, ibang skill siya Kala ko lang din nung una, madali lang siya kasi parang magkiklik ka lang ng buy or sell. Kung ano yung nasa module naman doon sa basic, parang ganun din naman. Kumbaga yung step by step lang, yung nasa premium. Okay, for example, phase 1 ka lang, ito lang yung applicable na dapat mong matutunan for your phase. So guys, yung sinasabi pala ni Janet, for some context lang yung sa phase 1, if naalala niyo yung very first video ko, yung pilot episode, you can check it out here. Yung pilot episode, ini-explain ko yung stages of forex. So yung sinasabi ni Janet na phase 1 is yung stage 1 wherein paulit-ulit lang yung pinapagawan kong exercise para makakuha ka ng discipline and yung parang habit. So, hindi ka pwede pumunta sa stage 2 unless nakuha mo yung muscle memory ng pagbasa ng chart. So, sige, ano mo sa phase 1? Okay. So, di ba bago ako mag-phase 1, sabi ko nga, di ba, basic ako na halos nandoon yung complete course. So, syempre, ang dami-dami mong inaaral, dami mong gusto agad matutunan, nandoon ka pa lang sa phase 1 na doon. Kaya, ayun yung maganda doon sa ginawa nila Coach X na by phase. Kumbaga, dahil grade 1 ka pa lang, hindi ka pa pwedeng mag-jump dito, hindi ka pa pwedeng maging grade 2 dahil hindi mo pa alam to. So, yun naman yung kinagandahan nung nag-enroll ako sa premium. Dinahan-dahan ako bago nila ipa-absorb sa akin iba pang dapat mga malaman sa forex. So, basic muna bago yung advance. Ano ba yung naging challenge mo sa phase 1? So, lalo na siguro mga psychological, meron din. Oo, aminin na natin. Aminin ko talaga. Mahilig akong ma-FOMO. Yun yung kadalasan natin. For example, uy, tumataas. Ay, magbay ako. Biglang, ganun. Mahilig tayo sa ganun. Minsan naman, magbe-break to. Kahit hindi ko pa hinintay na magkakaroon ng higher high, higher low, or magkakaroon ng structure. Papasukan ko na to. Kasi, magbe-break to. Kasi kasi double tap to. Mga ganun-ganyan. Kasi nafe-feel ko mag-ano to. Ganun yung nasa gut ko yan. Sige, intuition ko yan.
So, ang daming fears. Tapos, another fear ko pa naman, fear ako na, alam mo yung kahit may trade na, yung medyo natututo na ako, yung may trade na, pero, alam mo yun, ay, i-journal to, makikita to ng mga coaches, nakakahiya kapag talo ko. So, parang, Pasisitahin kita. So, parang hindi pa ako sure. Kasi gano'n naman, 'di ba? Kapag yung bago ka pa lang natututo, ang dami mong fears na feeling ko naman normal lang 'yon, lalo na pag baguhan ka. Kasi ako naramdaman ko rin naman 'yon. So yung next naman, actually maganda yung nag-graduate siya ng phase 1. Medyo nung pumunta ka na ng phase 2 no. Ano ba yung naging mo diyan? Ano ba yung naging challenges mo diyan? Kasi phase 1 puro muscle memory lang eh. Correct. And then yung mangyari, pagdating sa phase 2, medyo lalawak na. And then, ayun, nakuha mo na yung muscle memory. Ngayon, lalawak na mga techniques mo. So, yung nangyayari dyan ay ikaw na mismo yung maghahanap ng sariling diskarte. So, paano mo nahanap yung sariling diskarte? So, phase 1 ulit, di ba? Yung phase 1 ako, kasi meron kaming activities sa phase 1 kung ilang trades dapat yung, mga 20 trades yon 20 trades demo account, sa demo account muna, tapos 20 trades live account. Ngayon, hindi ganun naging kadali sa akin na, 20 trades, pasado na agad ako kay coach. Kasi dito sa amin, pinapacheck namin yung mga trades namin sa mga coaches, sa assigned coach namin. Hindi ako ganong kagaling na 20 trades, pasado na agad. Pinaulit sa akin. Ulitin mo yan. Okay, ako, ulit lang kasi para naman sa akin yun eh. Kumbaga, hindi naman para kay coach yun eh. Pakialam ba ni coach kung hindi ko ulitin, di ba? Pero ako, pina-follow ko lang kung ano yung ina-advise sa akin. So, kung nakukulangan pa sila sa akin at sinabing ulitin. Okay, so, yun na. So, in short, nakailang ulit ako ng mga sa demo at saka sa live account. So, eto na yung phase 2 na ang assignment, multi-time frame analysis case, yun na yung ipapagawa. Tapos, later naman, mag-practice ng pending orders. So, alam nila Coach X doon kung gaano ako katanga-tanga naman. Sorry sa term, pero ganun talaga ako. Hindi ko kasi siya maintindihan talaga. So, ang ginawa ko nga lang, practice lang. Tapos yung coaching session, lagi ako uma-attend. Tapos inuulit-ulit ko rin yun. Nakwento ko nga kay Coach Mike, magaling din na coach natin yun. Kahit na ang speed nun, pag inaano ko, gagawin ko siyang yung pinaka yung 0.5, 0.75, so mabagal para lang talaga maintindihan ko siya. Tapos, syempre hindi lang naman natatapos na makinig ka lang ng session or aralin mo lang. Dapat i-apply mo yon sa trading. Practice din. Ang tip ko nga sa inyo, dapat ay, kasi ako, naggumamit ako ng micro account eh. So, nakakapag-trade ako ng sobrang liit talaga. Kasi kapag mga baguhan, kailangan natin ng mas maraming practice eh. Hindi dapat natin agad lalakihan yung lot size natin kasi aminin natin, hindi pa natin naiintindihan masyado yung forex. Malawak siya. Okay, so ganun lang ginawa ko. Nood, tapos papanoorin ko ulit, practice. Ganun lang, repeat lang. And then gina-journal ko yon. Kasi meron din kaming session kasi na yung sa journal kay Coach MP. Coach MP, hello po, Coach MP. Yan, so nagche-check yan ng journal. So talagang kami mapipilitan talaga kaming mag-journal kasi nga na may nagche-check ng journal. Naging karanasan ko sa phase 2 na ilang beses ko rin inulit yung assignment kasi nga dahil nung una ang dami ko pang losses or minsan meron akong hindi sinusunod sa trading plan. So pinaulit-ulit sa akin. Inulit ko naman ulit. Pero worth it naman kasi kasi talagang para sa akin yun eh. Kung hindi ko inulit, kung nainis ako, sabi ko, ano ba yun, ulitin na naman. Kung nagmamadali akong mag-level up, hindi ako matututo. Yung phase 2, sa napansin namin stage 2 ng trading, which is kailangan makuha yung judgment or diskarte mo sa pagbabasa ng chart, no indicators pa rin. Doon usually nasa stuck yung yung estudyante kasi may alam na sila pero hindi pa nila na-breakthrough talaga sobra. So, yung sa experience mo, paano mo na breakthrough yung phase 2 para pumunta sa phase 3 na as a trader? Bukod sa pinapractice ko nga yung mga natutunan ko sa coaching, importante talaga na mag-journal kayo. Hindi lang basta yung iba kasi may mapakita lang journal. Dapat kasi weekly, ina-assess nyo rin yon. Ina-assess nyo yung trades nyo. At yung mga tapos for example, nagpa-practice kayo, pag hindi nyo magets, itanong nyo sa coaches kasi hindi naman nila malalaman na kailangan pala natin ng tulong, di ba? Kung hindi tayo magtatanong, kung sasarilinin lang natin eh. So, ganun yung ginawa ko. Kapag meron akong hindi naintindihan, habang pinapractice ko yung natutunan ko, magtatanong agad ako.
para talagang ma-absorb ko, para talagang ma-validate ko yung sarili ko, ay tama na pala yung pagkakaintindi ko. So hindi ako yung tumatahimik lang. Yun, lagi ako nagtatanong. Very active ka, alala ko eh. Mm-mm. So, dito sa stage na to, di ba, from phase 2 going to phase 3, siguro anong phase ka naging profitable na? Nung phase 3. Nung phase 3. Siguro kailan kaya yun? Di ba nag-start ako September ng premium, tapos naging phase 3 ako ng mga mid ng January, tapos February, yun. Ayun, February. So, February ka naging profitable na. February ako naging profitable. Ayan, so sa first month na yan, siguro magkano mo na grow? Siguro in percentage, magkano mo na grow account mo? Actually, nung mga ganun, nagpo 40% ako. Kasi yung sa phase 3 assignment, ang sabi, mag-deposit daw ng $1,000. Yung $1,000 na yun, hindi ako naglabas ng pera. Yun na yung naipon ko. Mula nung nag-phase 1 ako, nag-phase 2 ako. Napalaki ko siya ng ganun. Kaya nga, actually, nung phase 3 pa lang ako nun, kontento na ako nun eh. Parang, siyempre, hindi pwede dyan lang. Parang okay na ako. Bakit ba ako magpe-phase 4 pa? Bakit ba ako magpe-phase? Kasi parang, yung mindset ko nun kumita na naman ako eh. Ang medyo nakukulangan pa ako nung phase 3. Parang nandyan pa rin yung fear ko. Kasi paano ko ma-attain yung goal ko na, for example, na 100,000 a month, 50,000 a month, kung ganito lang yung capital ko. Ibig sabihin, meron pa rin akong kakulangan sa sarili ko sa pagdating sa trading. Kaya kinontinue ko siya. So yun na, nag-phase 4 na ako. 'Di ba nabanggit mo yung $1,000 mo, yan kasi yung requirement ng phase 3. Hindi mo siya dineposit. Yan yung ginawa mong, grino mo siya. Grow ko lang siya. So, ano yung naging starting mo na capital na nag-grow mo into 1,000? Kung ano yung nasa assignment natin. $300 sa phase 1, no? And then after that, pagdating ng phase 3, nag-grow mo siya into 1,000. So, ilang percent din yan actually. Correct. Ayan. So, that's around siguro mga 40%. So, after that, sa next few months, ano ba yung naging average mo? Ngayon, dahil nga, syempre, nung mga ganun, medyo, para kasing aggressive ako dahil, sabihin na natin na nilalakihan ko yung risk exposure ko. Kasi nga, parang ang thinking ko nun ay, panalunan ko lang naman to, 'di ba? Yung kumbaga hindi ako naglabas ng pera. So, kaya ganoon din kalaki yung percentage ng Oo. So ngayon na naging na ako, medyo nagmamature na tayo. So naiintindihan na natin yung sistema ng forex trading, yung flow niya, yung mathematics behind the percentage na yon. Yung last month na malaki pa rin naman, nasa 20% yung profit ko. Ayun, nice. So, yung nangyari, for context lang din, yung phase 3, after mo matapos yung phase 2 judgment, yung phase 3, yun yung focus sa risk management. So, yung sa phase 3 kasi, usually pinapa-experiment ko yung mga estudyante natin hanggang saan mo kaya, na yung kaya na feeling, and then ikaw na magde-decide kung ano yung magiging pinaka-risk exposure mo. Sa phase 3, ano ba yung naging pinili mong risk exposure? So, nung nag-phase 3 ako, 5%. 5%. So, laki din yan. Kaya pala nakakayan mo 50. May isang beses parang nag-double ka pa nga eh. Nag-double pa ako. Paano nagawa yan? Sa gold. Best friend kami ni Gold. So, yung gold kasi, yun yung kaaway ng madami. Even if best friend din ng madami rin nasusunugan dyan. So, correct. Sa experience mo, paano mo na-conquer yung gold? Actually, yung gold na yan, kaya yan yung naging favorite ko. Kasi nga, nung nagsisimula pa lang ako, dyan din ako nasunugan. So, parang iyan yung naging motivation ko na gusto kong matutunan yung gold. Kasi bakit yung iba sobrang successful sa gold? So, ibig sabihin, kung kaya nila, bakit hindi ko kaya, diba? Sa gold ako nag-concentrate, tapos sa gold din ako nag-backtest ng more than 100 trades. Kaya naintindihan ko siya, yung flow niya. Tapos sa gold kasi importante na may background ka talaga. Alam mo talaga yung fundamental. Kasi, di ba, yung gold is driven by fundamental. Tinitingnan ko rin yung mga factors na nakaka-apekto sa gold. Kaya medyo hindi na ako takot mag-trade ngayon. Kumbaga, alam ko na kung ano yung magiging... Dahil siyempre, wala naman nakakaalam ng talaga, di ba? Lahat naman tayo prediction lang. Kahit papano, medyo mataas yung confidence level ko kapag nagte-trade ako ng gold. So speaking of backtesting gold, yung backtesting kasi yun yung isa sa mga ginagawa ng phase 4 kapag nagki-create na ng sariling strategy. So since andyan na tayo sa backtesting, pag-usapan natin kung anong ginawa mo sa phase 4. Kasi sa phase 4,
ginawa mo na yung sarili mong strategy. So, kamusta experience mo sa Phase 4? Napaka-challenging. Actually, nasa kalagitnaan na nga ako ng Phase 4. Gusto ko nang mag-ano eh. Gusto ko nang, ayaw ko na. Kasi ganito yung activity sa Phase 4. Pinagawa ako nila Coach X, nila Coach Mike ng playbook. Tapos, yung playbook na yun, dun mo ilalagay, dun nakalagay yung mga screenshot, tapos with explanation. Naggawa rin ako dun yung ginagawa ko, kumbaga, dinocument ko. Parang libro, parang gumawa ako ng libro kung paano ako nagsisimulang mag-trade, kung ano yung step-by-step, procedures talaga. Para akong gumawa ng procedures manual. Parang thesis, Parang thesis. Gawa ko ng thesis. Tapos, akala ko, happy ako nun. Si Coach Mike, hindi pa siya nakontento pala dun. Sabi ko, akala ko pa nga matutuwa siya nun kasi ang daming pages eh. Pinaulit ba naman sa akin? Hindi man pinaulit. May pinadagdag pa. Ano ba yung pinadagdag niya or pinaulit? Yung mga pinadagdag niya kasi, gusto niya, klaro. Halimbawa, higher high, higher low. Lalagyan pa yun ng label. Tapos, lalagyan pa yun ng mga, pinag-add niya pa ako ng mga samples ng trades. May label din na dito ako nag-entry. Bakit? May reason. Ilagay ko daw yung reason. Yung mga consolidation, ano ba daw pagkakaintindi ko sa consolidation? Anong pagkakaintindi ko sa Shopee? So may explanation din yun. Meron din doon na bukod sa figure, meron din dapat explanation at kailangan meron din akong sample trade. Dapat detalyado talaga. Logical. Oo. Yung mga indicators na ginagamit ko. So ganoon na naman. Meron na namang explanation, meron na namang sample, meron pang kung bakit ko daw ginagamit yun. So yung mga ganoon na detalyado. Backtesting pa lang yun. Pa lang yun. Wala pa sa backtesting yun. Documentation pa lang yun. So mga 2 weeks or almost 1 month ko din natapos yung documentation. So, nung nakontento na si Coach doon, ayan na, doon ako nag-backtesting. Tapos, eto na, sa backtesting, challenge na naman. So, pinag-backtest ako ng 100 trades. Tapos, akala ko hindi check. Inisa-isa pala. Inisa-isa yung yung screenshot. Kasi bukod doon sa journal mo yon, meron pang PowerPoint. Diyos ko, siguro, kaya yung iba hindi rin tumutuloy. Kasi nga, sobrang na matama ako na. I-check yan. I-check talaga yan. Para ka na nang nagtitesis talaga. Pero tama ang decision ko na tinuloy-tuloy ko siya na tinapos ko. Kasi sa ngayon, parang dati takot na takot ako magte-trade ako ngayon. Pag nag-trade ako, hindi na ako yung nai-stress, hindi ko na yung lagi ko siyang tinitignan. Kasi alam ko na may edge na yung trade ko, yung strategy ko, na backtest ko eh. Pinorward test mo rin. Opo. So kaya nga sabi ko, wow, ang ganda ng methodology ng TMT. 'Di ba? Kumbaga, kung hindi ko sinunod yung mga pinapagawa nila. Baka hanggang ngayon, isa ako dun sa mga hanggang ngayon umiiyak pa rin dahil nasusunugan. So, sa backtesting, may mga parts na hindi mo sinundan din. Mayroon din, kaya pinaulit. Kaya napatagal ka na unti. So, alam dapat natin, dapat isundan mo talaga. Kasi akala ko hindi itetest eh. Hindi check yung pala chinek eh. Sige. Worth it. Ano ba yung pangalan ng strategy mo? Kasi ikaw na yung gumawa nito eh. So, walang makaka-take away sa'yo yung strategy na to. Kasi sa'yo to eh. So, ano yung pangalan ng strategy mo? So, yung naisip kong strategy na, kasi ito talaga yung ginagawa ko ngayon, ito yung Golden Net Strategy. Ito yung reason kung bakit yun yung pangalan ng strategy ko. Golden kasi gumagamit ako ng golden ratio sa Fibonacci, which is 50% or 61%. Tapos, yung wave, kaya may wave din ako kasi sumusunod ako sa wave or dun sa structure, sa trend, kung downtrend or kung uptrend. Tapos, yung net kasi syempre, kailangan kasama yung pangalan ko. Janet. Kaya pinilit ko kasi Janet, diba? So, kahit net na lang kasi mahaba na yung So, yung net, isa-isahin ko, yung N, ibig sabihin nun, navigation or analysis of the market trend and yung bias mo. Kasi ganun talaga, weekly, nag-a-analyze ako nagna-navigate ako sa trading view para mag-analyze. Tapos yung E naman, endure the fluctuations. Kasi alam naman natin na yung prices ay gaganong-ganon siya talaga. So, talagang patience is the key.
So, bago kasi siya talaga dumating sa area of value mo o sa area of alignment mo, napakadaming mangyayari. Nandiyan, pwede ka pang ma-attempt, di ba? Hindi ka na naman sumunod sa trading view mo. Or, ayun na, hindi mo na mahintay. So, endure the fluctuations. And yung T ay dapat always follow your trading plan. T, trading plan. Trading plan. Tapos, syempre, yung H, ito yung lagi kong binabanggit kanina, kasi mahalaga yung historical data. So, H for historical data. So, dapat magjo-journal tayo on a regular basis. At dapat din, hindi lang basta tayo nagjo-journal, kailangan ina-assess natin ito for continuous improvement. Yun, so congrats na nag-phase 4 ka. Ngayon, nasa phase 5 ka. So, legit, isa ka ng the 30-minute trader. Sige, nakakaya ba 30 minutes a day ka mag-analyze tapos pasok? Or even less? Less. Less na? Less ako. O, ilang minutes ka na? Kasi nag-concentrate na lang ako sa mga few currency pairs. Kasi parang less is more Totoo yun Tapos, so siguro pinaka-matagal na talaga yung 30 minutes. So, may 10, may 5, may 20. So, sobrang dami ko ng time sa family ko. At kung dati hindi ako nakakapag-Netflix dahil sa kaaral ng Forex, ngayon, nakakapag-K-drama na ulit ako. Ano yung favorite mong K-drama? Ngayon ang pinapanood ko yung King the Land. Ay, grabe. Sige, so isi-search nyo yan, guys. So, ngayon nasa phase 5 ka, di ba nabanggit mo gusto mo rin talaga yung Forex. So, ngayon may choice ka na since may edge ka na, pwede mo pa palaguin yung pera mo, or pwede mo mag-compounding, nasa choices mo niya, no? What's next for you? Ang maganda rin sa TMT, so kinausap nila ako kung ano daw iba yung way para mapalago yung pera mo at ma-achieve ko yung goals ko. So dalawa nga yung options na sinabi nila. So syempre dapat mag-invest ka. Ganitong kalaki based doon sa goal ko. Or pumasok sa isang prop firm. Kung wala talaga akong pera ng ganun. Which is totoo, wala akong perang ganun kalaki. So ngayon, ang pinag-iisipan ko, hindi ko na pinag-iisipan, gusto ko na siyang itry, yung prop firm. Okay, so para may onting idea din kasi may strategy ka na, binaktest na, finorward test, ginagamit mo na siya. Nasa magkano ba yung average na monthly return na yung strategy mo pag-appreciate na capital mo? So currently, based on my journal, nasa 20% to 30% yung profit ko monthly. Ayun. So, guys, consecutive to, meaning 20 to 30% yung average. So, pwede pang mas lumaki pa yan, depende kung gaano kaganda yung market conditions. Pwede pa naman mas liit, pero yung batting average ni Janet is 20 to 30% per month na kaya niyang i-consistent. Tama, no? Tama. Right, so I think magandang maging exposure mo, especially with your win rate na ngayon. May madami kasing estudyante tayo na nasa phase 1, some are already in phase 2. Yung iba, nagigets mo naman, nahihirapan din. So siguro ano mabibigyan mo na advice para sa kanila so that ma-breakthrough nila up until umabot sa level mo sa phase 5? Sa mga phase 1, phase 2, alam ko yung pinagdaranasan nyo ngayon kasi galing din ako dyan. Ang magandang strategy nyo sa ngayon ay litan nyo lang yung litan nyo lang yung risk exposure nyo, yung lot size nyo. Huwag kayong masyadong magmadali kasi darating din kayo dyan. Tapos yung mga indicators, huwag nyo munang pilitin na na aralin. Ganyan din kasi ako dati, kasi parang nakakatalino yung mga indicators, di ba? Parang maguluan chart. Maganda, pag ang daming mga kulay, ang daming mga ganun-ganun sa chart, parang feeling mo matalino ka. Parang gusto mong ipagmalaki sa asawa mo, yung tinan mo, ito na-analyze ko. Pero mas yun, analysis paralysis. Bale, ma-overwhelm ka. Ma-overwhelm lang kayo Kumbaga, huwag kayong magmadali. So, gawin nyo lang kung ano yung assignment na applicable lang dun sa phases nyo. Kasi darating din kayo, kagaya nung pinagawa sa akin. So, step by step tayo, huwag tayong magmadali. Kasi yun din yung naging na-realize ko nun, na dapat pala hindi magmadali. So, kahit na marami kang trade, sabi di ba bawal mag-overtrade? Oo. Ako nag-overtrade ako nun, pero maliit lang yung risk exposure ko nun at gino-journal ko yun. Para lang, kasi di ba, kasi phase 1, phase 2, kailangan mo ng data gatherings ka, di ba? Okay lang na mag-trade, basta yun nga, yun lang yung naging strategy ko nun, yung niliitan ko yung yung lot size ko. Speaking dyan sa asawa mo pala, di ba dati parang medyo hindi siya iniwala
sa mga ginagawa mo. How about now, ngayon na phase 5 ka? Yung husband ko, sa dati nga, 'di ba, parang sabi nila scammer daw sila Coach X eh, no? Eh, kasi ganun yata talaga tayong mga Pilipino, yun agad yung mindset natin. Iba nga tayo ng background check, ayun agad yung iniisip natin. Hanggang sa napatunayan ko rin sa kanya kasi nakikita niya naman na nag-open pa ako ng account ko na doon ko dine-deposit yung nawi-withdraw ko sa XM. XM yung broker ko. Ayan. So, binawi mo na ba yung ano mo? Yung enrollment fee mo? Malapit na. At yung asawa ko, siya pa yung nagdagdag ng capital. And so, very supportive na siya. Very supportive na siya. Ayan, congrats. So, sige, for those na mga talagang sobrang newbie sa trading and then nag-YouTube, University of YouTube lang sila, wala pa silang special training pa sa Forex and parang nahihirapan silang bumangon, ano yung ma-advise mo? So, yung sa mga nag-iisip-isip pa dyan, kung mag-enroll ba sila or hindi, alam nyo, sayang talaga kapag hindi pa kayo mag-enroll ngayon. Kasi sulit eh. Ako talaga personally sobrang sulit. Nagsisi pa nga ako, dapat agad nag-premium ako eh. Pero okay lang naman kasi at least bago ako sumabak sa premium, meron na akong knowledge at mas na-guide nila ako nung nag-premium na ako kasi kahit papaano meron na akong basic knowledge. Ayan. So wag na kayong mag-isip-isip pa. Yan. So, thank you, Janet, for Thank you, being Coach. with us. I think madami kang na-share na insights para sa viewers natin na alam ko magiging sobrang valuable. So, sige guys, if you have any questions, comment lang kayo sa comment box below and don't forget to subscribe sa YouTube channel natin.